Share ko sa inyo yung scariest night of my life. Kakagising ko lang ngayon, May 29. Nangyari to kagabi. Kasama ko bandmates ko kasi galing kaming gig. So, start tayo sa beginning. Kahapon, kasama na kami ni Gio sa Nicolay. Tapos nagpunta kami ng shoot. Nagsama-sama na kami kasi may gig kami, balcony night, sa may Unknown Pub 13. So, super lapit lang ng office, papuntang Unknown Pub 13. Kaya ang set time namin is around 11:30 pa. Umalis kami doon by 9 p.m. Kasama na din namin si Zek. Tapos, after ng gig, around 1, nagkayayaan kami mag-canto freestyle. Bago kami pumunta ng canto freestyle, yung friend kasi namin na isa pa, nagigitar din sa akin, si Vince, napag-isip namin na what if invite natin. So, nung na-pick up na namin siya, pumunta kami ng canto freestyle. Tapos, since parang kami na lang ni Cola yung mag-waffle, parang nag-decide kami na mag-7-Eleven na lang malapit sa bahay ni Zek. Time na to, mga 2? Magto-2 na? Magto-2 a.m. na? So, after na mag-7-Eleven, hinatid na namin si Zek. Yun, nandito na kami sa harap ng bahay ni Zek. Sidewalk, gate sa garahe, main gate. Tapos, pag pumasok ka na main gate, open yun open siya. So, hindi siya sarado. Gate, pasok mo, may stairs pa pataas bago ka makarating ng front door. Nag-park si Gio sa may tapat ng garahe ni Zek. Sa amin kasing lahat, si Zek yung may pinakamadaming gamit. Pagbaba namin dun kay Zek, kwentuhan muna kami. Kwentuhan. Tapos habang nagkakantuhan, nag-unload na ng gamit. So, nakalabas yung trolley ni Zek. Tapos nilalagay namin dun yung gamit. Ang tagal namin dun. Mga solid 20 minutes kami nandun. Kasi nga, nagkakwentuhan pa kami. Ang pwesto, eto yung sasakyan ni Gio. Garahe. Si Gio andito. Ako, si Vince, si Rusha, si Zek, saka si Colay. Malapit sa gate si Colay. Si Gio, maya-maya, bigla siyang nag-wander around. Yung eyes niya. Take note, 20 minutes na kami nandito. Tapos, pagtingin ni Gio sa taas, kung saan yung mga kable ng kuryente, saka kung ano naman, may nakatayo. May nakatayo na figure. Si Gio, nung una kala niya, prank. Parang kala niya, ay, may naglagay ng standee ng tao dun. Prank. Tapos maya-maya, titignan niya maigi. May nakatayo nga dun. Si Gio, nagpanic na siya. Inside. Nung nakita niya yun, nung na-realize niya na may nakatayo dun sa may mga kable, takot siya. Chills. Goosebumps. Pero wala kaming idea nito. Wala kaming idea. Si Gio lang nakakaalam. Ang una niya naisip, anong gagawin niya? Sisigaw ba siya? Magpapanik ba siya? Sasabihin niya ba sa amin na may nakita siya sa may taas namin? Habang nagkakantuhan kami, na siya? Giisip na siya kung anong gagawin niya. Nihintay niya si Zek maabuksan yung gate. Nung nabuksan na yung gate, sabi niya bigla, guys, tara, band meeting. Pumasok na si Colay, saka si Zek. Pero, confused sila. Ang naiwan sa labas, mind you yung gate, kapag nakapasok ka pa rin ng gate, makikita mo pa rin yung lahat, taas. Kasi nga, height ko lang yung gate. Tapos open, tapos nga may stairs pa pataas, tapos pintuan. Nauna si Gio, andun na siya sa pinaka-pintuan. Si Colay parang andito pa rin sa baba. Si Zek asa may gitna na ng stairs, confused. Si Rusha, malapit sa gate. Hindi niya kami maiwan ni Vince kasi andun pa rin kami ni Vince sa labas. Kasi nga yung gamit ni Zek, andun sa labas. Tapos nakabukas pa yung pintuan ng Innova. Punta pa kami ni Vince sa may Innova para isarado yung mga pintuan. Sabi ko kay Vince, seryoso pa si Gio? Pwede naman tayo bang araw na lang mag-band meeting? Kasabi namin, bakit seryoso? Bakit ganun? Sasarado na namin yung Innova. Nakaabang na kami sa gamit kasi nga wala nagpapasok ng gamit. Which is weird. Ewan ko bakit hindi namin napansin ni Vince agad na
may danger. Kasi usually kapag yung gamit kasi ni Zek pag andun, ang nagbubuhat nun, si Zek, tapos may tutulong lang na isa. Pero bakit si Gio, si Kolay, si Zek, ando na sila sa loob, iniwan yung gamit. So, akala namin ni Vince, parang kami nagbubuhat. Pero nakatingin lang kami. Tapos si Gio, parang, ang laki na ng mata niya. Sobrang laki na ng mata niya. So, ako parang nakasense ako, okay, baka may danger. Kasi late na yung mga around 2:30 na nito, 2:30 a.m. Akala namin baka may nakita si Gio nanakaw, ganun. Or baka mga tambay. Tapos delikado. So, pumasok na si Vince. Sumingin pa ako sa likod ko. Wala naman ako nakitang tao. So, makyat na kami, dahan-dahan pa. Eto na kami. Nakabukas yung screen. Ito yung door. Si Zek, pinubuksan niya yung door. Zek, Gio, tapos ako, may sulok ako kung saan kapag binuksan mo, makapasok ako agad. Tapos si Kolay sa likod ko, si Rusha, saka si Vince. Habang binubuksan ni Zek yung pintuan nila, si Gio, bumubulong na siya sa amin. Ito exactly sinabi niya. Zek, pagpasok natin, tawagin mo agad si Tito. Guys, look behind us. Directly sa may mga kable, may nakatayo. In my point of view, dahan-dahan ako lumingon pa ganun. Direkta, pantay sa mata ko, may black na nakatayo na ganun. Parang nakatingin sa amin. Sinisiksik ko na yung sarili ko sa pintuan kasi, na ako, panic, umiiyak na ako, crying. Binubuksan yung pintuan, sinasabi ko na, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kasi, sa utak ko, shucks, may maligno. Or, may demon. Ako yung unang nakapasok ng bahay ni Zek. Hyperventilating na umiiyak na ako. Kasi convinced na ako yung nakita namin. Demonyo. Multo. Maligno. Si Zek, rekta siya sa kwarto nila Tito Adam. Ginising niya si Tito labas. Dala ng bat, saka flashlight. Binuksan lahat ng ilaw. Ako, shaking, crying. Nikolay, natatakot na din. Si Gio nanginginig. Ang laki ng mata niya. Si Vince, di ko na napansin si Vince, pero parang confused siya. Si Rusha din confused. Si Zek, sumunod na kay Tito. May dala ng bat. So, tinignan nila. Chinek ko na din. Ako, sa utak ko, convinced na ako. Pag lumabas ako at tinignan ko kung saan ko nakita yung figure na yon at nawala bigla, maligno, demon, in Jesus name. Yun na yung nasa utak ko. Pero paglabas namin, ilaw, guys, magnanakaw. Magnanakaw ng cable. Kaya pala kay Zek, laging may nakalaglag na putol-putol na cable kasi matagal na pala yun. Hindi lang siya nahuhuli. Doon namin nalaman kung paano kami kapag may emergency. Pag medyo zombie apocalypse, parang panic, iyak, hyperventilating. Ako yung kinakainisan sa movie. Scariest kasi convinced na ako. Imagine, picture niyo sa utak niyo. Kukumpula na kami sa may pintuan. Binubuksan ni Zek yung door nila. Si Gio, dahan-dahan yung sinasabi, nakalmado. Ang galing nga ni Gio eh. Feeling ko pag ako yun, baka nahimatay na ako sa takot. Kasi ang dilim, di mo alam, di mo talaga malalaman na tao. Nung nakita na ni Tito na magnanakaw pala, tumawag na siya ng polis sa kabarangay. Dumating na yung polis, nagsilabasan na din yung mga kapitbahay. Thank you Lord, tao. Pero, what the heck? Traumatic experience. After nun, lahat kami nasa sofa, minum ng tubig. Tulala. Yung adrenaline, andun pa rin, hindi nawawala. Maganda naman nag-end yung night. Nahuli si Kuya. Nahatid na kami lahat ni Gio sa bahay. Lahat kami di makaget over. Lahat ng hinatid sa bahay, hinatid directly sa loob ng bahay dahil sa sobrang takot. Kasi yung moment na lahat kami dahan-dahan, isa-isa tumingin sa may likod namin,
Tapos iba-iba interpretation. Tapos hindi namin alam kung ano yun. Panic, iyak lahat. Scarred for life. Na parang kahit nakita na namin na na tao, si kuya, ang buhay, hindi matanggal sa utak namin yung image niya na akala namin something else. Pag uwi, di ako naligo ako nang medyo nakabukas yung pintuan ng CR. Kashampoo ko ng buhok. Nakadilat lang ako kasi pumipikit ako. Naaalala ko yung moment ng takot after ng gabing yun. Natulog kaming naka-video call. Kaming 5. Kasi sobrang hindi kami makaget over. Tatakot lang kami. Ito kami kagabi. Matulog na kami mga 5:45 a.m. Moral of the story, mas maging aware sa social cues ng friends kung danger ba o hindi. Pero yun, gusto ko lang siyang i-share. Kasi, original experience. May na-unlock na naman kaming level of friendship. Nandito pa rin kayo, nakikinig sa mahabang kwento ko. Thank you. And goodbye.